Welcome back to me! So, na-miss nyo ba yung voice over ko? Ako din, na-miss ko din mag-voice over, kaya eto na, mag-voice over na ulit ako. Wait. Bago ako magsimula mag-voice over, mag-intro muna ako, syempre. Ni hao, this is Mr. and Mrs. Parko, back again to our mini vlog. Medyo matagal nga akong nawala sa voice-over era ko, kaya ito na, isasama ko na kayo sa ganap for today's namin ng asawa ko. For today's ganap nga, nagpunta nga kami ng palengke para bumili ng mga lulutuin niya para sa birthday niya. Pagdating namin sa palengke, hinanap agad namin yung bilihan ng karne ng bibe. Kalderetang bibe nga ang request ng mga katrabaho namin na ulam. Ay siya, kahit medyo pricey ito, sige na, dahil ngayon lang din ako makakatikim ng kalderetang bibe. So, bago nga hiwain ni Auntie Mayet yung bibe, nagbigay muna ng instruction yung asawa ko kung gaano kaliliit yung hiwa. Pag malalaki kasi yung hiwa, baka hindi lahat kami makatikim ng kalderetang bibe. Sabi kasi nila malinamnam daw yung lasa niya at sobrang sarap nga daw, kaya ito yung na-request nilang ulam. So, pinas forward ko na nga yung paghihiwa ni Auntie Mayet ng karne ng bibe kasi baka maboring kayo, mag-scroll up agad kayo, hindi nyo na mapanood tong voice over ko. Wala din akong maisip na ikwento sa inyo habang hinihintay nga na matapos si Auntie Mayet sa paghihiwa ng karne. Kaya, ipas forward na lang natin. Kasi kahit kami, nainip din kami sa pag-aantay hanggang sa matapos siya. Pagkatapos nga dun sa bibe, dito naman kami pumunta kay nanay para bumili ng mga pansahog sa pansit at saka dun sa seafood casserole na iluluto ng asawa ko. Dito nga kami namili ng gulay sa palengke dahil mas mura siya ng a little bit kaysa sa supermarket. Pagkatapos naming mamili sa palengke, dumiretso naman kami dito sa supermarket. Dito nga namin bibilhin yung mga iba pang kailangan niya at gagamitin niya sa pagluluto. At nautusan pa nga ako. Ako daw yung magtutulak ng cart at siya nga daw yung kukuha ng mga bibilhin. At dahil nga vloggeries tayo at wala naman tayong taga-video ay kailangan kayanin natin ito. So, mabilis ang groceries lang to, wala nang paikot-ikot pa. Kaya siguro ako yung pinagtulak niya ng pushcart. Kasi kapag ako yung mamimili, marami pang paikot-ikot na magaganap. Yan din naman talaga yung pinagkaiba ng babae at lalaki kapag nag-groceries or namimili. Akala ko kaunti lang yung mabibili namin dito pero bakit parang napuno na yung pushcart namin. Nawili nga tong asawa ko sa pamimili. Problema namin ngayon kung paano to pagkakasyahin dito sa motor namin. Pero kayang-kayang gawan yan ng asawa ko. Magaling mag-organize yan. So, fast forward ulit tayo. Pag uwi namin sa bahay, prepare niya na yung mga lulutuin niya. Desperas pa nga lang ng birthday niya at mamayang madaling araw pa lang kami magluluto. Pero, minarinate na niya yung iba pang mga lulutuin niya para daw mas malasa. So, siya rin lahat nag-prepare, siya rin lahat nagluto ng kanyang handa sa birthday niya. After niya mag-prepare niya, natulog muna kami at gumising kami ng madaling araw at ito na nga yung mga naluto niya. Sabi ko naman sa inyo, kung pagalingan lang sa pagluluto, iyayabang ko talaga tong asawa ko. In just 2 hours, yan na lahat yung putahing naluto niya. At ako, yung kanin lang ang naluto ko. So, hanggang dito na lang. To be continued sa part 2 ng birthday party ng asawa ko. Bye!